ngayon sa accommodation. Hingi lang po sana ako ng tulong na makauwi ng Pinas kasi nakadalawang employer po ako sa ngayon. Sa unang employer ko, nabastos ako. Pangalawa, mas malala po yung ginawa niya sa akin kaya nakakatrauma po. Kaya gusto ko na po talagang umuwi. Ayaw ko ng pangatlo na employer pa kasi baka bangkay na ako umuwi ng Pinas. Kaya sana naman matulungan niyo ako. Ayaw po kami pagamitin ng cellphone. Ayaw po kami kulik sa wifi. Yung cellphone ko po kinuha nila. Sobra po hirap dito. Para po kami nakakurot. Hindi po kami nakakalabas. Kami pa po bumibili na pagkain namin dito. Tulungan niyo po kami. Magandang hapon po, no, Sir Momar at Sir Junel. Kailan pa umalis, no, si Julieta? Nung July 9 po, sir, 2024 po. Okay, no, so more or less mga 6 na buwan. Opo, mag-6 na buwan na po. Siya ba yung narinig ko kanina na parang inabuso na siya ng una niyang amo? Opo, sir. Tapos nagkaroon ng pangalawang amo pero ganun pa rin yung kanyang karanasan? Mas malupit pa po sa pangalawa, sir, kasi sa una po, sir, inattempt lang siya, naghubad sa harap niya, tapos inano yung dibdib niya. Tapos nakatakbo po siya sa CR, nakatago po siya hanggang dumating yung ama niyang babae. Okay. Tapos so pinagtangkaan? Opo, pinagtangkaan sa una. Okay. Tapos, okay, so at least may nagawang action naman doon, inilipat siya ng employer. Pinilit po siya. Pero this time, mas malala pa pala. Opo. Ano naman yung ginawa sa kanya? Nagkaroon po ng assault po, sir, yung katulad na talagang nilalamas daw po yung mga private na katawan niya, talagang lamas na masakit. Kaya hindi niya po talaga na-test na po, sir, nung November na yon, hindi niya na-test kaya nanghihingi na siya ng saklolo ulit. Tapos nung October 25 pa po, sir, may malala pala na nangyari doon habang yung ama niyang babae kasi buntis, nandun sa ospital. Bago po siya pinasahod ng October 25, sinakal po siya tapos sinubo po yung ari ng... Siya po ba sa ngayon ay nandun pa rin sa kanyang employer? Wala na po, sir. Nung December po siya dinala sa FRA niya po, sir. December 4 po. Okay. So nasa accommodation na siya? Opo, mahigit 1 buwan na po. Okay. Opo, Pero si Ma'am Julieta, ang kagustuhan po ba niya ngayon ay maiuwi na sa Pilipinas o mailipat ulit ng employer? Gusto niya na po talaga umuwi, sir. Umuwi na. For good na siya dito. Nung una pa lang po, sir, gusto niya na umuwi. Kaso pinilit po siya na mag-statement. Wala nga po siyang perma sa statement eh. Okay. Pinilit lang po siya talaga. Sinabi mo naman, no, na nasa accommodation na siya. No? I think ang sa inyo na lang ngayon is what's taking it so long? Bakit nagtatagal pa siya doon? Opo, Bakit di na lang pauwiin agad-agad? At saka doon po, sir, attorney, pinapahirapan po sila doon. Sa accommodation? Opo, isang beses na sila pinapakain. Tapos minsan po, ang sabi ng, laging nga po siya nagchat-chat sa akin na nagugutom na siya. Kasi minsan daw pag mainit yung ulo ng mayura doon, hindi pa sila pinapakain, sir. Tapos yung isang time na, sir, na sinalay sa niya na binigyan sila ng pagkain, halos hindi niya na makain kahit gutom na siya kasi yung lagayan daw po, sir, na binigay sa kanila, sir, parang tabo sa CR, sir. Okay. Lagayan ng pagkain po, sir. So kung sana ligtas na sila, parang hindi pa rin naman pala gano'n. Opo, kasi mas malupit pa nga po, sir. Okay. Sir, no, ano naman din yung naranasan ni Ma'am Michelle? Sir, nung una pong nag-chat po sa akin si Isel, yung asawa ko po, ang sabi po niya, yung amo niya raw pong lalaki, pag tinignan niya raw po, hinahawakan po yung ari nung lalaki po, yung amo niya po. Okay. Ngayon po, lumalayo na po siya, nung nakasahagdan daw po siya, hindi po raw po bigla yung puwit niya. Saka daw po yung dead. Yung ari na... Okay. So, po, inagapan niya po ngayon. Sexual abuse din? Apo, inagapan niya na po ngayon. Nagsumbong po siya sa madam niyang babae. Okay. Hindi po naniwala ngayon yung madam niya babae, sinungaling. Ngayon, humingi po siya ng tulong, kaya ko lang po nalaman na nangyayari sa kanya. Binuksan ko po yung account Facebook niya nung 14 ng January. Yung kasama niya pong best friend niya, hinihingi po siya ng rescue na makuha po siya ron sa employer niya. Ngayon po, nung nakuha po siya sa employer, dinala po siya rito sa accommodation sa may Jeddah po, sa may... Okay. Ngayon po, nung nakuha po siya, tinanggalan po siya ng cellphone kaagad. Ala na po kami connection. So wala siyang access to communication. Ngayon po, sir, buti may Pilipino pong isinama sa kanya, may cellphone. Si Ma'am Julieta ba at Ma'am Michelle ay nasa iisang accommodation? Opo, sir. Okay, so magkasama sila ngayon. At saka po, si Ma'am Julieta was there since December. Si Ma'am Michelle naman itong January. Opo, sir. Okay, no? And silang dalawa, ang gusto na nila mabalik na.
makabalik na sa Pilipinas, no? Tatlo po sila, sir. Hindi Meron pa pang isa. Opo sir, kasi Humihingi kanina rin po ng tulong sa amin. nakanakaw sila naka-online sila ng patago. Okay. Sabi niya na sabihin nyo dyan, hingi kayo ng tulong na 3 kami ang i-rescue dito sa agency na. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po, sir. Ayan. Sir, gusto lang namin malaman, no? While nasa accommodation na raw, yung ating OFW who experienced abuses, gusto lang nating malaman, no? Ano po ba yung plano ngayon, no? Dito kay Ma'am Julieta? Si Julieta Abatay, sir, ganito yan, no? Meron na siyang salaysay. Actually, pangalawang employer niya yan. Doon sa unang employer, nag-accuse din siya ng sexual harassment. Yes. And then, nag-agree naman siya na ilipat sa panibagong employer. Sa panibagong employer, same pa rin ang reklamo niya. Na-deploy siya noong magto 2 months pa lang siya dyan. Nakausap na rin siya ng Polo, mga taga-Polo. Okay. Meron na siyang written statement. Nakausap na siya ng Polo. Ang sabi niya rito ay ayaw niyang umuwi dahil gusto niyang kasuhan. Bago ako umuwi, sana masampahan ko ng kaso ang amo ko. Okay. So, pagka gusto niyang sampahan ng kaso ang amo niya, hindi po ganun kadali. Kailangan tapusin natin yung case. So, she has to stay there. Yun po ba yung sinasabi ninyo, Sir Claudio? Opo, kailangan nating tapusin yung case. At the same time, yung employer, gusto rin siyang kasuhan. Okay, so there is a counter charge. Opo, yun yung So, nagiging natin ngayon. Ngayon, mayroon... Sige, please Sorry? continue. Ngayon, meron silang nakaschedule dapat na hearing yata sa Ministry of Labor. Hindi ko lang nakuha yung schedule last week. Okay. Ibigyan namin kayo ng case report at saka humihingi ako ng update ngayon sa FRA namin kung ano yung nangyari doon sa dapat na maging hearing. Sige. Kasi nagagalit din yung employer, bakit sila kinasuhan? Basta ang nakuha po namin sa inyo, there is a statement from Miss Julieta Abatay na she wants to file muna the charges against sa kanyang employer. Hindi niya hahayaan. Tama rin naman, no? Karapatan naman po ni Ma'am Julieta yon. Pero that's causing her the Dapat delay. lang po. Sir Ryan Culao ng Good Day Recruitment, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po, sir. Yes. Mr. Ryan, anong reason bakit hindi pa rin makauwi yung ating si Ma'am Michelle? Okay, first of all, sir, January 14 na-deployed si Michelle Ortiz, and then November 24 na-deployed si Michelle. And then January 4:51 p.m. nagreklamo siya sa person in charge, which is usap niya, gusto daw umuwi siya kasi hinipuan daw. Yan yung reklamo po sa amin. Actually, tumawag yung OWA dahil andun yung mga pamilya na, sir, and then nakausap namin na ganito daw yung case na nangyayari kay Michelle. Sila ngayon ay nasa accommodation. Anong plano po ngayon kay Ma'am Michelle? Lahat po ng documents na provided, sir, is gagawin. I-update po kayo kung meron na si exit visa. Yun po yung update ng FRA po namin. Okay. In other words, you are working to bring her back to the country. Yes po, sir. Kahit na po mag-isang buwan lang po yung worker po. May timeline po ba tayo doon, Sir Ryan? The visa will be provided maybe, sir, i-update lang kami ng FRA kasi aras po yung pagpapawid sa kanya. Then yun din naman gusto namin Okay. Ganito ha, total nasa linya naman kayong dalawa. Ang pakiusap ko lang muna kina Sir Claudio Castro at kay Sir Ryan Culao is tingnan nyo naman yung kondisyon ng ating mga OFWs dyan sa accommodation. It's good enough that they are now away from their abusive employers, pero it is not sufficient kung ang pagtrato sa kanya sa accommodation ay para lang din namang hayop. Yung worker po namin, sir, may voice record po kami may voice record po ng person in charge na hindi daw totoo na hinipuan. Gusto lang po umuwi. Pwede po namin to provide at isend po sa inyo. Sige, pero ganito lang ha, Sir Ryan, no, kakausap lang din natin, no, from OWA si Attorney Sherilyn Malonzo. Attorney Sherry, ilalapit lang po muli namin sa inyo ha, yung dalawa nating OFWs who have experienced sexual abuses dito sa Saudi Arabia. They are now in the accommodation facilities. Ang reklamo na lang nila is yung pagtrato sa kanya. It appears parang masama daw or hindi man lang makatao. So, Attorney Sherry, ilalapit lang po sana namin sa inyo at kung maaari, mapauwi natin sila. Yes po, Attorney JB, no? Nakikinig po ako kanina pa. Unang-una, ipapakonfirm po muna namin about yung kagustuhan po ni Julieta.
Kasi nung nakita ko po yung records, parang ang tagal niya na po sa accommodation eh. Yes, December. So ipapakonfirm po namin sa ating migrant workers office at para maipatawag po yung kanyang foreign recruitment agency at kung maaari po ay dalhin po yung ating mga OFW, si Julieta at saka si Michelle doon sa MWO. So, and then tatanungin po doon where they wanted to stay, kung pwede po sila mag-stay sa shelter, and then papipiliin po sila kung saan sila more comfortable. And then, ganun din po kung totoo ba na talagang si Julieta ay ayaw pa umuwi. Kung ayaw niya pa umuwi at magpapile po siya, meron naman po tayo mga card po doon ng mga legal counsel, no? Yes, para po i-evaluate po yung kanilang cases and yung possible counter-charge na ipapile sa kanila. Ipapavalidate din po namin kung may existing din po na filed case po sa Ministry of Labor. Wow. Sige, opo, no? Napaka-kompleto po yung gagawin ni Attorney Sherilyn Malonzo ng ating OWA. Magandang hapon po, Sir Secretary. Yes, magandang hapon po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Ipagbigay alam din po namin sa OWA at maging sa mga respective agencies ng ating mga OFWs, siguro ang mahihiling lang po namin sa ating DMW, number one is the continued protection of our OFWs, hindi lamang dun sa kanilang respective employers but even in the accommodation stage, and the assistance of our DMW kung may legal sila proceedings, kasi balak kanina palang sampahan itong si Julieta Abatay sa Saudi, and finally yung kanilang pagbalik dito sa Pilipinas and whatever benefits they will be entitled to, no? Yes, of course. Yung una ay will just get the contact information ng dalawa kasi kailangan madala sila sa ating bahay kalinga at doon na ang safer ground, and from there we will get their statement in terms of the potential of filing cases against sino man ang nagkaroon ng nagkasala laban sa kanila at magkaroon ng kaukulang legal assistance, and then of course yung financial and medical assistance sa dalawa. And sa pag-uwi ay wala rin namang problema doon, matutulungan natin sila, pero first things first ay madala sila sa shelter para ligtas na sila ng lubos. Yes po, no? Tama po, no? Yun po kasi talagang inilapit ng kanilang mga kamag-anak, no? Mga partners dito sa Pilipinas, kasi they want a better shelter, no? Doon sa Saudi. Yes po. Opo. Salamat po, Attorney Hans Leo Kakdak. And of course, thank you very much din po, Attorney Sherilyn Malonzo of OWA. Thank you very much po. Yung safety po at yung pagpapauwi, i-urgent na po natin ito. Tutulungan, hindi ka na makakaalis. Saan? Sige. Akala ko may nangyari na sa'yo. Salamat lang tayo. Tinulungan tayo ni Sir Rafi Tulfo. Ano pong masasabi nyo na andito po ang inyong kinakasama, umpisa hanggang ngayon, nakaantabay po siya sa inyo, si Sir Jonel? Nagpapasalamat po ako. Hindi ko na nga po alam kung gusto ko na po magpakamatay sa agency. Kala ko okay lang ako roon. Hindi pala, ganun din yung trato sa akin. Kamusta po ang naging kalagayan niya sa Jeddah, ma'am? Hindi po maganda. Pagod, gutom, tiis. Unang-una po nagpapasalamat po ako sa Diyos. Hindi niya po ako pinabayaan. Pangalawa po kay Sir Rafi. Sobrang nagpapasalamat po ako. Ilang araw lang po, 2 araw, natulungan niya ako, napauwi niya ako ng Pilipinas. Sobrang nagpapasalamat po ako sa tulong niya. Sa ngayon po, ipag-hotel po muna namin kayo. Pinaparating po yan ni Senator Rafi Tulfo. Bukas ng umaga, sasamahan po namin kayo kay Attorney Ace Millar ng OWA para makuha yung financial assistance.
Sir, ano po masasabi niyo kay ma'am? May balak pa po ba kayong payagan pa siya na mangibang bansa? Wala na po akong balak mag-ibang bansa. Gagawin ko na lang po lahat dito para po makatulong sa kanya. Magtutulungan na lang po kami, ma'am. Ganun lang po. Nakauwi po siya ng ligtas. Maraming salamat po talaga, lalo na po kay Sir Rafi Tulfo. Sir Rafi, sana po marami pa po kayong matulungan na kagaya po namin. Maraming salamat po sa naging tulong niyo po sa asawa ko. Malaking tulong po sa amin yun na nakauwi po siya ng ligtas. Diyos na po bahalang gumanti sa inyo. Maraming salamat po. Kukunin po natin yung financial assistance ha. So susunduin po namin kayo bukas ng umaga dito sa hotel. Salamat po ng maraming salamat po Sir Rafi Tulfo. Ang party list na masasandalan. Axia yes! Number 68 sa balota! Ma'am, pwede nyo bang ma-share po sa amin yung nangyaring insidente sa inyo sa Saudi Arabia? Nakakatruma po yung amo kong lalaki kasi araw-araw ako hinihupuan. Kapag nakikita ko siya, para akong nakakita ng multo. Doon po ako nagsimula na nanginginig yung katawan ko. Nung nireport nyo ito sa inyong agency, ano yung naging tugon nila dito? Wala ma'am, wala silang paki ma'am. Oo, tapos pinipilit ako na i-deploy ako sa iba. Kaya nga na-hold ako doon natagal ako sa agency. Ma'am, nakwento po ni Sir Momar na 5 taon na rin kayo nagtatrabaho bilang OFW at ito yung kauna-unahang pagkakataon na nangyari ito sa inyo. Kayo ba bilang OFW is may balak pang ituloy itong work na to or mag-stay na po kayo sa Pilipinas? Stay na po, mag-for good na. Ito si Sir Momar talaga ang naglakas loob na lumapit kay Idol Rafi upang ikaw po ay ma-rescue doon sa Saudi Arabia. Meron ka bang gustong sabihin po sa kanya? Nagpapasalamat po ako kay Sir Rafi Tulfo na tinulungan niya ako na makauwi at saka sa live-in partner ko kasi nangungutang talaga siya para makabili ako ng ticket. Ma'am, wag po kayong mag-alala bilang isa po kayong distressed OFW. Ang OWA po ay nakaagapay sa inyo upang mabigyan kayo ng tulong pinansyal para po makapagpanimula muli dito sa Pilipinas. Meron ka bang mensahe po para sa OWA? Sana matulungan ako ng OWA din na mabigyan ng pangkabuhayan. Sir Momar, anong pakiramdam mo ngayon na nandito na sa tabi mo si Ma'am Julieta? Para po akong nabunutan ng tinik kasi nung simula nung nangyari dun sa kanya talagang hindi po ako makapanatag. Lalong yung trabaho ko po naapektuhan, nagkulang na po ako sa tulog. Parang hindi lang po siya yung na-stress, pati rin po ako, nadidepress na po ako. Minsan kung ano-ano na naisip ko. Ngayon po parang nabunutan po ako ng tinik. Mahal, dahil sa sobrang mahal na mahal kita. Alam mo yun, kahit yung pamilya mo, baliwala sa iyo, pero ako, pinaglaban ko po siya, ma'am. Kahit yung feedback sa family ko hindi maganda kasi ako binata, pero siya single, ma'am. Pero talagang pinaglaban ko po siya, ma'am. At saka naawa po ako sa kanya dahil alam ko na ako lang makakatulong sa niya kasi kahit pamilya niya po pinabayaan po siya. May mensahe ka ba para kay Sir Momar? Papasalamat ako sa kanya kasi lagi siyang nandyan para sa akin. Ayan. Huwag kayong mag-alala, tayo ay muling magkikita ulit para samahan naman po kayo sa OWA at makuha po yung pinansyal na tulong na nararapat po para sa inyo.